So, maaring sabihin po natin na the DOJ can stand alone, ibig sabihin po, no? Dito po sa pag-iimbestiga ninyo at paghahain po ng kaso, hindi nyo na kinakailangan pang dumaan sa ICI. Ano po? Ang ginagawa po namin as a matter of courtesy, Manong Ted, dahil sila po ang inatasan na mag-conduct ng investigation, kung ano man po yung nagiging resulta ng, let's say, investigation ginawa ng Department of Justice, iyan po ay aming binibigyan namin sila ng kopya for whatever appreciation they may have of it. Ganun din po. Out of courtesy, nagbibigay din po kami sa refer po kami sa Office of the Ombudsman kung sila po ang ahensya na may jurisdiction po doon sa mga kaso. Opo. Yeah. As a matter of courtesy, pero to answer my question, sir, kayo po talaga dito ang punong abala actually maging sa case build up and then paghahain ng kaso at pati po yung prosecution eventually. Yes, sir. Okay. That is partly correct. Meron po kasing mabagsak sa jurisdiction ng Department of Justice. Ito po yung tinatawag natin na kung mga kaso na cognizable ng regional trial court, yan po ay amin. Pero meron po kasing mga kaso na triable, no, cognizable ng Sandigan Bayan, ang maaaring mag-imbestiga po niyan at ang mag-prosecute ay ang Office of the Ombudsman. Unless atasan po nila ang department na hawakan po yung kaso at kami po ang mag-prosecute. Ayun, opo. So, kumbaga po ang ombudsman, pwede hong makipagtulungan sa DOJ para sa prosecution ng mga kaso na ihaharap po sa Sandigan Bayan. Again, para na mas klaro, itong ICI po, attorney, itong ICI, in case na meron silang mga makalap na anumang pong mga ebidensya o makakatulong sa kaso, sila po naman din ay hindi ang siyang maghahain ng demanda mismo ng reklamo sa ombudsman, sa ombudsman o maging sa DOJ, kung hindi lalabas po na magbibigay lang sila ng mga informasyon pero yung actual na magtutukoy kung meron ba hong probable cause o may basihan yung pagkakaso, mismong ombudsman na o kaya po DOJ, hindi sila. Tama po kayo doon, Manong Ted. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!